Yung umaga nga pala mga master, nakahuna-huna na naman ako ng mga ngawil. Kaya agad-agad ko nang kinukuha dito yung aking pamingwit na bambu na kawayan na sinasangit dito sa atop. Ito muna yung gagamitin ko ngayon kasi sobrang namiss ko na talaga itong gamitin ito. At hindi na ako magpadugay-dugay pa. Agad-agad akong bumabakla dito at napalingon pa ako sa aking likuran kasi nagtaka ako bakit hindi sumama sa akin yung aking alagang aso na baog. At mabuti na lang din siguro na hindi siya sumama para walang magsamok-samok sa akin dito sa sapa. At sa mga oras na ito ay nakarating na pala ako sa masustansya na sapa. At habang nagbakla-bakla ako dito maghanap ng pwesto ay nalingon ko na naman dito ng isang puno ng kukumelo na hitik sa bunga. Bala ko sanang magkuha ng kahit isang bulig lamang pero wag na lang baka ako mapipiriso. Kaya pumatuloy na lang ako sa pagpadayon sa unahan kakahanap ng pwesto at pagkarating ko dito ay napalingon pa ako sa ibabaw ng puno ng akasya kasi para talagang may nakatingin sa akin. Pero sa pagkatingin ko ay wala naman kaya padayon na lang. At sa mga puntong ito ay nakahanap na pala ako ng pwesto kaya gipanghapi-hapi ko na dito ang mga kasagutan para dito ako maghupo-hupo, dito ako maglingkod-lingkod. At nagdala na rin ako dito ng lingkuranan at ibinutang ko na dyan para aking lilingkuran. At syempre hindi ko rin kalimutan yung para pailad sa isda para magtapok yung mga isda para maiilad. At dito na inaandam ko na dito yung aking mga kawil na bambu na kawayan at matapos na rin ako maglagay ng pamain na bulati na wati. At medyo nagpalayo nga pala ako ng konti sa tubig, hindi ako nagpapalapit sa tubig baka may kukudail yan at bibirahin yung aking tiil. Kaya distansya lang mga ako ng konti sa tubig kasi nakakatakot talaga ang tubig tingnan, parang hindi ordinaryo yung pagsalta ng tubig dito sa aming mahiwagang sapa. At kaya ko nga pala tinatawag na mahiwaga itong sapa na ito kasi puno ito ng sustansya, punong-puno ito sa mga bitamina kaya matambok ang mga isda dito. At sana na may makahuli ako at dito banda-banda napalingon pala ako dito kasi nakakita ako dito ng kukuk limbahon. At pagkalingon ko rin sa kaliwa ay nakakita ako ng kuruwakwak at agad rin siyang lumipad kasi natatakot siguro siya sa aking dagway. At sa mga pundong ito ay mayroon na palang tumukob sa aking pamingwit kaya binira ko na agad ka talaga dito. At pagkabira ko dito ay isang maliit na gamay na dahon, pambihira talaga ang sapa na ito, kumakatol na noon yung aking kaspa. At dito rin sa aking isang pamingwit habang nakabantay ako ay biglang bumira yung kabila. Hindi na talaga ako nagpaduha-duha, binira ko na rin at pagkabira ko dito ay napakagahi-gahi at pagkatanaw ko dito ay parang bangus yung nahuli ko. At hindi pala dahil ito bangus kasi andito lang ako sa sapa sa bukid. Napakagiling-giling pa talaga ako kasi sobrang napakagilok talaga sa pamati kasi nakahuli na ako. Agad ko ring nilalagyan ng masustansyang tubig yung aking balde para dito ko ilalagay yung aking huli para hindi siya makukuyapan. At dito rin sa aking isang pamingwit na bambu na kawayan ay hinila ko na rin kasi binira na pala ng isda, naglabyog-labyog pa talaga ang isda dito. At sabi ko sa isda, ba't siging kaon kagtay ha? Sabi naman ng isda, oy. Sabi ko naman, be, tanon tiyan be. Sabi naman niya, wala ge. Sabi ko naman, lakaw si batakaw, loyak nang imo. At sa mga puntong ito, bigla akong nakakaramdam ng kakaibang enerhiya dito sa aking isang kawil kaya hinawakan ko na't binira at bigla talagang gumigilok yung aking pakiramdam kasi napakagahing birahin. At pagkabira ko dito, nagtuyok mo yung nahuli ko, mura mga helikopter. Nahihirapan sa kalisod talaga ako sa pagunit kasi napakahait ng kanyang mga himbis. Kaya pinugnit ko na lang yung kanyang ulo. Kumisikisi pa talaga ang isdang robot at bigla ring tinukob yung aking isang pamingwit kaya binira ko na rin. At pagkabira ko dito, nahuli ko ay pagkatingin ko ay isang tilapia na naman. At kahit maliit pa ito ay kunin ko na ito kasi napakatambok talaga ng mga isda dito. At itong isdang robot, dyan ka muna sa kalibunan ha, kaya magsamok-samok naman ka. Sabi naman niya, okay. Kaya sa mga puntong ito ay patuloy sa pagpadayon ako sa aking pamingwit. Ako ay namamasin at nanghihinaw at na makakahuli ng mga isda para pangkilaw. At nakahuli nga agad ako ng pangkilaw, hindi ko talaga mapigilang sumayaw sa iyo sa sobrang tuwa. Sabi ko sa maliit na isda, baka kumain ka ng mga ano-ano ha. Sabi naman niya, wala raman niya. Sige, da ka na. At pagkalingon ko rin sa aking isang pamingwit ay binira na, kaya binira ko na naman. At pagkabira ko dito ay lumukso pa talaga yung isda. At pagkatingin ko dito isang maliit na auman yung nahuli ko. At itong kabila pod ay lumihok-lihok pod, kaya binira ko na pod. At pagkabira ko dito ay umugbot pa talaga ang kilawin na tilapia. At pagkatingin ko sa isda na tilapia ay sobrang napakatambok talaga kaya pasado na siya sa aking pangkilaw. Agad ko siyang nilagay sa aking lagayan na may masustansyang tubig. Sobrang lipit talaga ng aking dagweng yung araw kasi nagkikrib talaga ako ng tilapia kaya agad-agad akong pumunta dito sa masustansyang sapa para manguha ng mga matatambok na tilapia pangkilaw. Napakasarap naman talaga ang lasa ng isda sa sapang ito, wala talagang katumbas. Dahan bigla nga pala akong napabira dito sa aking isa pamingwit kasi napakalakas talaga ng hila at pagkahila ko dito kalibay gamot. Kung sa mani mura manig buhok og tao. Kaya dito banda-banda ay pinaparelax ko lang muna yung aking isang pamingwit kasi nasyak siya sa kanyang mga pangyayari. At itong dalawang pamingwit ko na lang yung ginagamit ko. At pagkalingon ko ay ginujugjug na pala yung aking pamingwit kaya binira ko na. At pagkabira ko dito umay na down saan man to, di ba kato espiritu ras mga isda. Baka espiritu lang yun ng mga isda na nahuli ko nung unang mga panahon. Sa mga puntong ito ay hinawakan ko na pala silang dalawa kasi nagdungan talaga silang dalawang panglihok. At pagkabira ko sa isa ay nakadali jud talaga. Sobrang lipay talaga ng aking dagway, nakakirig-kirig talaga ako sa sobrang kalipay. At ito palang nahuli ko ay isang napakatambok na isdang auman. Napakatambok na talaga ng isdang ito. Kasi dito sa sapang ito ay wala talagang payat na isda kasi sobrang napakasustansya talaga ang tubig sa sapang ito. At kung may dalak ang tasa dito ay pwede kong pang gawing kape yung tubig kasi para talagang 3-in-1 na kape. At sa mga oras ito ay hindi ko pala namalayan na naubos na pala yung aking pamain na bulati na wati. Kaya agad kong tiningnan yung aking nahuli kung okay na ba itong maulam at pagkatingin ko dito ay goods na pala ito pang ulam. At syempre master, kung natutuwa ka sa aking walang kwentang vlog ay pa-share naman po para malilipay na naman yung aking dagway. Salamat!